Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Tagumpay, yan ang sigaw ng mga taong naabot ang naisin sa buhay. Tagumpay ang hiyaw nila Carlos Yulo at mga boksingero na dala-dala ang mga medalyang napanalunan nila sa katatapos na Paris Olympics. Tagumpay ang hiyaw ng mga nagsigraduate sa iba't ibang kurso sa taong ito. Tagumpay din mas malakas na sigaw ng mga pumasa sa iba't ibang licensure examination sa bansang Pilipinas. Naranasan mo na bang magtagumpay? Isa sa kasaysayan ng pagtatagumpay mula sa banal na kasulatan ang ating bulayin mula sa aklat ng Genesis chapter 24. Ito ay ang tagumpay na natamo ni Eliezer. Si Eliezer ay ang matapat na pangunahing alipin ni Abraham. Sa gulang na 140 years old ay nais na ni Abraham ng anak na si Isaac na nasa wastong gulang na 40 years old ay makapag-asawa na upang siya ay mabigyan ng apo. Sa kostumbre ng mga Hudyo, kinakailangan na si Isaac ay makapag-asawa ng first cousin o kanyang pinsan. Kaya inutusan ni Abraham si Eliezer na humanap ng mapapangasawa. Imposibleng misyon tila ang ibinigay ni Abraham sa kanyang alipin dahil malayo ang kanyang lalakbayin. Mula ngayon sa lugar na kanila kinalalagyan ang Haran ay 450 miles pabalik sa pinanggalingan nilang Ur kung saan naroon ang mga kamag-anak ni Abraham. Ngunit agad naghanda si Elazar ng maliit na caravan at mga gamit at umusal ng dalangin. Narito ang panalangin na matatagpuan natin sa Genesis 24:12-14. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po ay makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka, ay inumin ko rin ang iyong mga kamelyo. Iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Mula sa panalangin ito ay makikita natin ang katangian ng panalangin na binanggit ni Eliezer. Simple, diretso, at specific ang detalye ng panalangin ni Eliezer. Nanalangin siya sa Diyos ni Abraham. Dahil noong mga panahong yan, wala pang personal na karanasan si Eliezer patungkol kay Yahweh. Nakikita niya lang ang kanyang Panginoong si Abraham na may personal na karanasan sa Panginoon o kay Yahweh. Magtagumpay ang hingi niya sa kanyang lakad upang maghanap ng mapapangasawa kay Isaac. Kalakip sa kanyang panalangin ang pangako ni Yahweh kay Abraham na siya ang magiging ama ng mga bansa. Tunay na ipinaalala mismo ni Eliezer sa Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na si Abraham ay magiging ama ng maraming mga bansa. Ang detalye ng panalangin na makikita natin sa aking binasa ay kanyang tinuran at makikita natin sa pag-aaral na ito na kung papaano hiningi at ipinanalangin ni Eliezer ang kanyang lakad na ito'y magtagumpay at ipinagkaloob niya ang mga palatandaan ng pagtatagumpay. Ito nga ay hindi binigo ng Panginoon o ni Yahweh. Kayo po ba? Paano po kayo nananalangin? Naiintindihan niyo po ba ang inyong ipinapanalangin? Tulad ba kayo ni Eliezer kung papaano manalangin? Sa susunod na mga talata ay makikita ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Eliezer. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin
dumating si Rebecca na may pasan ng banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin na si Eliezer at sinabi, "Maaari bang makiinom?" "Aba, opo," ang tugon naman ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila." Kung ano ang ipinalangin ni Eliezer, agad-agad ay tinugon yon ni Yahweh. Higit pa sa kanyang hiningi, maliwanag na katagumpayan. At sa talatang 26-27 ay makikita na si Eliezer ay sumamba kay Yahweh. Dahil sa tagumpay na ito, na personal niya namang naranasan, hindi lamang si Yahweh na Diyos ni Abraham, kundi naging kanyang Diyos. Ipinapakita ng ating binubulay na kasaysayan ang kahalagahan ng panalangin sa anumang bagay na nais nating marating o magkaroon. Liwanagin mo ang iyong kahilingan sa Diyos at kung ito ay kalooban niya, ang tagumpay ay mapapasa iyo. Sa lahat ng tagumpay na pwede mong maranasan, ang tugon ng Diyos na positibo sa iyong panalangin ang pinakamatuturing na tagumpay na higit sa lahat. At sa iyong tagumpay, huwag mong kalilimutan na katulad na ginawa ni Eliezer, sumamba siya at tunay na pinagpasalamat siya sa Diyos. Ang tagumpay hindi nanggaling sa kanya, kundi niloob at naaayon sa gusto ng Diyos. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.